Bakit ba kayo nagtigil, Melissa? Nabully po kami. Si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, This is Kuya Jen. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like ang updated sa mga bago-upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ang Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang mga kasama sa Team Kalingap. Nandyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas tumutulong sa mga kababayan natin ng lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayong araw mga Kalingap ay pag-uusapan po natin, panonoorin at bibigyan ng reaction video yung tungkol po sa tatlong magkakapatid na binansagan po dating ng kanilang mga kapitbahay at lahat ng kabarangay po nila mga Kalingap. Dahil mga Kalingap, may mga napapansin po yung mga viewers, yung mga nakakapanood po ng kanilang mga episode, mga vlogs po sa kanila na tila daw ba mga Kalingap ay parang walang pagbabago at yung iba nga mga viewers ay medyo nadidisappoint na. Pero alam nyo ba mga Kalingap, sa mga viewers po, panoorin po nating mabuti itong video na ito mga Kalingap dahil meron po tayong madidiscover dito na nangyari po at talagang pinagdaanan pala ng tatlong magkakapatid na ito sa eskwelahan at meron din po tayong napansin mga Kalingap na maaaring magbago ng inyong tingin at obserbasyon po sa mga magkakapatid na ito. So ano pa pong hinihintay natin mga Kalingap, tara panoorin natin, bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2. Yan ang maganda, oh. O, di ba? Very good, oh. Ganda ngayon nila, si Chris, oh. Bigyan mo nga sa kanila tong mic. Kay Chris. O, di ba? Mas maganda pag ganyan na humaharap sa camera. Di ba, Tay? Tama, Tay? Dito muna ka talaga. Sige po. So, good morning. Ayan. Ako dyan. Si Bea. Upo kayo, Upo kayo. Sige na. Huwag kayo maya. Chris, asan si mama mo, Chris? Sa labas. Nasa labas? Anong ginagawa? Wala. Kumain na kayo? Hindi. Tanungin natin si Bea. Bea, kumain na kayo? Hindi pa po. Ayun, very good. Melissa, nagkasakit ba kayo? Ha? Opo. Nagkasakit pala kayo. Kumusta naman? Okay na? Iya pa. Diba? Mas okay yung ganito na dito kayo, di kayo nagtatago. Tama, Chris? Buto si Chris, dito tumatago, Chris, di ka nagtatago? Hindi. Bakit? Kasi po nandiyan po kayo. Ay, grabe. Ito naman si Bea. Bea, di ka na ba tatago ulit? Hindi na. Uy! Ayos. Very good, no? Ikaw, Melissa, matago ka na, hindi pa? Hindi na po. Ayan! Galing. Mas okay yung ganito. Pakita nyo sa mga viewers natin na kayo ay nagbabago na, no? Na na-appreciate nyo yung tulong namin. Kasi pag ganito, hindi na namin kayo kailangan ipa-check up. Kasi karamihan talaga halos 70% sa mga viewers is ipa-check up kayo. Is ako naman, ayaw ko naman humantong sa ganun kasi pag pina-check up kayo, parang iba na eh. Parang may sakit na kayo eh. May sakit ba kayo? Wala. Oh, may sakit ka, Melissa? Wala. Gusto mong pa-check up? Hindi. Gusto niyo magpa-check up? Hindi po. Oh, tamo? Sino ba naman ang gusto yung magpa-check up? Di ba, bro? Pag magpa-check up ka na, di mo naman, parang kakabahan ka eh. So, ibig sabihin, si Bea ay normal. Normal? Kagaya ng ibang bata? Ikaw, Bea? Opo. Oo. So, kung ganun, ay di, ano tayo, ha? Oh, Chris, dito ka tumingin. Ang ganda-ganda ni Chris, oh. Ano, bro? Oh, lahat naman kayo maganda. Iba-iba lang kayo ng beauty. No? Oh. Si Bea, ang beauty niya more on Asian.
Si Chris, more on Western. O, ito naman, more on ano to, African. So, asan yung cellphone nyo, Chris? Naka-charge po. Charge. Saan kayo nakikicharge? Diyan po sa pinsan mo. So, Bea, anong gusto mong sabihin sa akin? Maraming salamat sa tulong. Uy, Be. Ikaw naman, Melissa, anong gusto mong sabihin sa akin? Ganun din po. Thank you so much po. Uy, ang galing naman pala eh. Nag-aaral, gusto nyo na mag-aral ba ngayon? Opo. Ikaw, Melissa, gusto mo rin mag-aral ngayon? Opo. Pag papasok kayo, anong grade mo na, Melissa? Ay, Grade 5 Bea, po. grade 5 ka? Ay, grabe. Ang tagal. Grade 5 pa lang, no? Grabe yung na-delay ng masyado. Ayan mo, okay lang yan kahit delay. Ang mahalaga kayo nagpapatuloy. Ikaw naman, Melissa, anong grade mo na pa nagpasok ka ngayong taon? Grade 4 po. Grade 4? Bakit ba kayo nagtigil, Melissa? Ha? Nabuli po kami. So, totoo pala yung kwento, ano? Totoo yan, ano? Bea, may nang-aaway sa'yo sa school? Opo. Ikaw, Chris, ba't di ka pumapasok? Pumasok ka rin. So, anyway, gusto ko rin na makapag-aral kayo. Ano? Dito kayo tingin sa akin. Yan, ganyan, yan, harap. Harap lang. Yan. Gusto ko rin makapag-aral kayo. Andito naman ako para bilang isang kuya nyo, kaming lahat dito, huwag kayo matakot sa amin. Kasi kung ganyan kayo, hindi na namin kayo kailangan ipa-check up pa. Kasi naniniwala ako na okay naman kayo, nahihiya lang kayo, or hindi ko sure kung ano yung nyo, nararamdaman nyo tuwing nandito kami. Nahihiya lang ba kayo? Bea, nahihiya kayo? Wala lang iba. Galit ba kayo sa amin? Hindi. Yun naman pala eh. Ikaw, Melissa, nahihiya ka lang. Galit ka sa amin, hindi? Ikaw, Chris, galit ka kay Kuya Rab? Hindi. Anong gusto mo sabihin kay Kuya Rab? Salamat po sa nagtulong sa amin. Sa Muya. Bicol lang eh. Nalulungkot si Chris, oh. Malungkot ka, Chris? Hindi po. Anong gusto mong pasalubong? Itayin natin si Bea. Ikaw, Bea, anong gusto mong pasalubong? Kahit ano. Kahit ano? Ikaw, Melissa, anong gusto mong pasalubong? Kahit ano po. Kahit ano? Gutom na ba kayo? Hindi pa? So ayun mga kalingap, at nakita nga po natin ang malaking pagbabago po. Ano kung sinasabi po ng iba na nung mga nakaraang episode po ng tatlong magkakapatid na ito na halos parang walang pagbabago, na parang hindi daw tinutulungan yung kanilang sarili. So dito po mga kalingap sa episode na ito, na huling pagbisita po ni Kalingap Rab, ay mapapansin po natin na kahit papano po ay may progress na po sa tatlong magkakapatid na ito, dahil sila pong tatlo ay pare-parehong nagre-response na sa mga tanong at pakikipag-usap po ni Kalingap Rab. At dahil nga dyan po mga kalingap, na pag-alaman din po ni Kalingap Rab yung kanilang gusto o kagustuhan po na bumalik ulit sa pag-aaral, at yung kanilang mga grade kung sakaling sila ibabalik ng pag-aaral, nalaman din po natin, at nalaman din po natin mga kalingap na meron talagang nangyari sa eskwelahan na pinagdaanan ng tatlong magkakapatid na ito, na maaaring naging dahilan po kung bakit sila ganyan ngayon. Dahil nga po ayon sa kanila ay sila po ay dumaan sa isang pambubuli. So alam naman po natin mga kalingap na sa mga eskwelahan po talaga maraming nangyayaring ganyan. Pero sana po ay may nagagawang tulong din ang mga guidance, mga teachers, mga paaralan sa mga ganyang klase ng o ganyang kaso po mga kalingap ng ng nangyayaring pinagdadaanan po ng mga estudyante, at pati na rin ang mga magulang. Napakalaking tulong yung magagawa ng mga magulang sa mga bata, sa mga anak nila na dumaraan o dumadaan sa mga ganyang klaseng pambubuli, hindi lamang sa eskwelahan kundi sa iba't ibang parte ng buhay po ng mga kabataan, na makakatulong po yung pangangamusta natin sa sarili, kung kumustahin natin sila, kung kumusta sila sa eskwelahan, kumusta yung maghapon nila, para malaman natin kung meron silang dapat na ikwento, at lalong mabigyan agad ng aksyon kung sakaling merong pinagdadaanan yung mga kabataan. So ayun po mga kalingap, sana po patuloy po ang pagsuporta at pagtulong po natin sa mga magkakapatid na ito, at sana po magtuloy-tuloy din po yung kanilang paggaling at pag-recover
sa kanilang mga pinagdaanan. So yun lamang po at maraming po salamat sa inyong panunood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.